Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Rompino JR, shoutout kay Jay Ilacas. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Si Scar at Hyjin ay hindi nang ahas na huminto, at nagmamadaling tumayo mula sa kanilang mga upuan, at pagkatapos ay lumuhad sa lupa. Peklat, Hyjin, sinusunod ko ang utos na ito, at mangyaring bigyan ako ng mga tagubilin ng pinuno. Sa labanan sa Yetian City, kahit na ang Peklat ay hindi makatwiran kung minsan, mayroon din siyang espiritu ng pakikipaglaban na hindi sumusuko at matapang. Nakita ko ito at nasiyahan sa aking puso. So, I have always appointed Scar as one of the commanders, responsible for the collective command of the battle. At the same time, I have assigned Hyjin to you, so that you can have a wise person to help you while you are brave. Panipi-panipi. However, this is definitely not the purpose. My subordinate and brothers, as long they are trustworthy, are not thing. Dapat siya ay isang general na maaaring sumaklaw sa lahat ng aspeto at kumilos ng nakapag-iisa. So, Scar, naiintindihan mo ba ang ibig kong sabihin? Halatang nag-aapoy ang utak ni Scar at hindi niya alam ang ibig sabihin ni Han Sanchen. The guy subconsciously thought na hindi kontento si Han Sanchen sa performance niya at gusto siyang parusahan. Alam din niyang marami siyang naging gulo kay Han Sanchen. Sa makatuwid, nang sabihin ito ni Han Sanchen, mabilis siyang lumuhad, naiintindihan ng binata ang kanyang mga pagkukulang at hiniling sa pinuno na parusahan siya. Parusa. Hindi napigilan ni Han Sanchen na ngumiti, at agad na naunawaan na ang taong ito ay hindi naiintindihan ang ibig niyang sabihin, at sinabing, bakit kita parurusahan? Ang parusa sa mga kabataan ay walang iba kundi ang utak, ang alam lang nila kung paano kumilos ng walang ingat. Ang pangunawa sa sarili ng Peklat ay napakatumpak. Napakaraming ang pinunasan ni Hyjin ang kanyang sariling puwitan, at alam mismo ni Scar na kung wala ang tulong ni Hyjin, marahil ay hindi niya alam kung ilang beses siya mamamatay, lalo pa kung ilan sa mga lalaking sumunod sa kanya sa pagsingil ang namatay. Bumalik ako. So, alam niya lahat. Ngayon, tanong ni Han Sanchen, sa totoo lang, wala naman siyang ginawang cover-up, ito ang kanyang pagkatao, naglakas loob akong gawin ito. I dare to stand upright kapag binubugbog. Han Sanchen smiled disdainfully. Okay, I punished you as you said, what will happen next time? Nang marinig ito, ibinaba ni Peklat ang kanyang ulo sa kahihiyan, kamusta naman next time? Hindi talaga naisip ni Peklat ang isyong ito. Hindi naman sa hindi niya ito sineryoso, basta asahan mo ang isang malaking pusong tulad niya na mag-iisip tungkol dito, mahirap na. Leader ng alyansa, hindi ko talaga naisip ang tungkol dito. Napakamot ng ulo si Scar sa kahihiyan. Ngumiti si Han Sanchen, hindi ko na inisip yun ay dahil laging nandyan si Hyjin para protektahan ka, gayunpaman, naisip mo na ba kung paano kapag nawala si Hyjin isang araw? Bakit wala siya? Hanggat hindi ako namamatay, walang makakasakit sa kanya. Nauutot ka, kung isang araw gusto kong patayin si Hyjin, o ang isang taong malapit sa akin sa lakas ay gustong pumatay sa kanya, pwede bang umasa ka na lang sa mga salita mo na walang ibang makakahawak sa kanya? Hindi malulutas ang problemang ito, sinabi ni Scar ang totoo. Di ba? Kung mamatay si Hyjin, hindi ka makakalaban. And, to put it a step back, kahit hindi mamatay at mabuhay ng maayos si Hyjin, hindi mo naman siya pwedeng hilingin na mamuhay sa ilalim ng mga kamay mo habang buhay, di ba? Hindi gusto ni Hyjin ang sarili niyang kinabukasan. Walang sariling buhay si Hyjin. And, do you think this is fair to him? Umiling si Scar na parang kalansing, this is not fair, to be honest, I have always felt that Hyjin is much better to be the commander than me.
I will just rush around without thinking. Tapos willing ka bang maging sundalo ulit? Tanong ni Han Sanchen. Saglit na naisip ni Peklat, walang dapat iwasang gawin, kung tutusin, mayroon akong mga pagkukulang sa aking mga kakayahan. Gagawin ko ang anumang ipagawa mo sa akin, pinuno, nang walang anumang reklamo. Don't worry, kahit ako, Scar, am a soldier, I must be a brave soldiers who rushed at the front, I will never hold you back. Pagkasabi nito ni Scar ay tinapik niya ito ng buong kumpiyansa, sariling dibdib. Parang hindi ka panipaniwala ang momentum ng lalaking iyon. Hindi lang mukhang hindi masaya si Han Sanchen, ngunit inilibot niya ang kanyang mga mata sa galit. Good guy, halos hindi na makapidyo si Han Sanchen at masampal ang Peklat sa lupa. Tumingin si Haijin sa kanyang mga sinabi at agad na nalaman na ang gustong ipahayag ni Han Sanchen ay tiyak na hindi ang ibig niyang sabihin, nagmamadali niyang ipinaalala si Peklat, ang sagot ng pinuno ng alyansa ay hindi ito, tanga. Natigilan si Peklat, oo, nakatayo siya doon na parang tanga. Hindi yan ang sagot, ano yon? Kahit sarado ang utak niya, wala talaga siyang maisip na dahilan. Iniisip na niya na ang sagot niya talaga ang pinakamagandang sagot. Kahit na siya ay isang sundalo, siya ang magiging pinakamatapang na sundalo, hindi pa ba ito sapat? Seeing his idiotic look, Han Sanchen was really speechless and can't help but said, "You mean you think it's honorable for you to be a soldier, right? Tinatanong kita, karapat-dapat ka ba sa paglilinang ko sa iyo?" Nagsumikap ang lola ko at pinakiusapan pa si Haijin na tulungan ka, para lang maging sundalo ka para sa akin in the future. Halatang sinasadya ni Han Sanchen ang lalaking ito. Kahit na ang Peklat ay mula sa isang napaka-ordinaryong background at may kaunting pinag-aralan, at ang tanging naiisip niya ay ang pakikipag-away at pagpatay, alam ni Han Sanchen na ang taong ito ay napakatapat at hindi kailanman isasapanganib ang kanyang buhay sa pakikipaglaban. Sa makatuwid, ang taong ito ay angkop na maging isang ganap na mandirigma. Gayunpaman, ayon sa mga kinakailangan ni Han Sanchen, ang isang malakas na general ay hindi lamang dapat maging matapang, ngunit higit sa lahat, kailangan mong mamuno ng mga tropa sa digmaan. Ang kailangan ng pinuno ay isang gwapong lalaki, tanga, hindi napigilan ni Haijin na magreklamo. Mabagal talaga ang reaksyon ni Scar, at hindi pa rin niya ito naiintindihan sa sandaling ito, pero, wala talaga akong utak para maging kasing silbi niyo guys. I don't understand this plan at all. To put it bluntly, ang iba ay hindi nagpaplano laban sa akin sa larangan ng digmaan. Nakiusap na ako sa aking ama na idmanda ang aking lola, paano pa ako makakapagplano laban sa iba? Hindi ka marunong mag-aral, wala talagang imak si Han Sanchen. Sa aking orihinal na mundo, may isang makasaysayang figure na nagngangalang Lumeng, tulad mo, ni hindi niya alam ang ilang mga karakter na Chinese, ang resulta, sa loob lamang ng ilang araw, ginawa niya ang mga tao na tumingin sa kanya ng may paghanga. Nagsumikap siyang matutong magsulat, at pagkatapos ay nagbasa ng iba't ibang mga libro ng militar, sa huli, hindi lamang siya ang walang ingat na wuziya amen, ngunit sa kabaligtaran, siya ay naging isa sa pinakamalakas na gobernador sa Suchow. I tell you this story because I hope you can slowly grow from a single reckless man. Pagkarinig nito, patuloy na hinawakan ni Peklat ang kanyang ulo sa kahihiyan, hindi naman sa hindi mo matututuhan ang mga bagay na ito, ang pag-aaral at ang paggamit nito ay dalawang magkaibang konsepto. Natatakot ako na kapag dumating ang panahon, hindi ako magkakaroon ng sapat na karanasan at reflexes, at matatalo ako. Si Han Sanchen ay nagbigay ng isang walang magawang ngiti, walang general na ipinanganak para lumaban, at walang commander na ipinanganak na napakaplano at maaaring patuloy na manalo. Sa katunayan, maraming mga tao ang patuloy na nag-iipon ng karanasan sa pamamagitan ng pag-iipon ng mga kabiguan. Ang gusto ko ay ang batang ito na tulad mo ay magagawa din ito. The army always needs you to lead it alone, kahit matalo ka, normal lang yan, matuto ka munang wag matakot matalo, tapos unti-unti ka nang manalo, naiintindihan mo ba? Hindi namamalayan na umiling si Scar, at matapos mapansin na mali ang ekspresyon ni Han Sanchen, mabilis siyang tumango, naiintindihan ko, pinuno, sa susunod, mag-aaral akong mabuti at matututo ako ng sining ng digmaan. Okay, kung ganoon, ikaw na ang magiging absolute commander ng cavalry regiment mula ngayon,
at ikaw lang ang may huling say, kay Hyejin, si Hyejin ay susunod sa utos. Nagmamadaling lumuhad si Hyejin sa lupa ng may paggalang, leader ng alyansa, kung may gagawin ka, magtanong ka lang, siguradong matatapos ang gawain ng mga nasasakupan ko. Recently, I have accepted a group of disciples from famous stores. In fact, these people have a good foundation, but I lack someone who trustworthy and can suppress their special status. After thinking about it, I think you are the best candidate. Panipi-panipi. So, from today on, you will no longer hold any position in the cavalry regiment and will fully manage this troop. I hope that in your group, right? Han matapos magsalita si Sanchen, tumingin siya kay Hyejin sa tabi. Bahagyang natigilan si Hyejin at nalilitong tumingin kay Han Sanchen, Leader, gusto mo bang ako na ang bahala sa mga bagong tanggap mong tropa? Ano, may problema ba? Nakangiting tanong ni Han Sanchen. Ito, kahit isa sa kanya si Hyejin, sa totoo lang, hindi niya akalain na siya, miyembro ng sarili niyang pamilya, ay aabot sa puntong ito ng mag-isa. Kung tutuusin, ang kailangan mong malaman ay ito ang hukbo na kaka-takeover lang ni Han Sanchen. Sa madaling salita, ang isang bagong uri ng hukbo ay hindi may iwasang magkaroon ng maraming problema, kaya tiyak na magtatagal ito sa pagsasanay. At ang proseso ng pagsasanay na ito ay masasabing napakahirap at mahirap. Dahil ito ay hindi lamang kasing simple ng pagsasanay sa mga taong ito, ngunit ang kanilang katapatan. Alam ng lahat na ang mga psikolohikal na gadget ay kadalasang mukhang simple, at kahit na umiiral bilang walang kabuluhan na hindi mo maaaring hawakan, ngunit sa katunayan, ang mga ito ang pinakamahirap na patakbuhin. Gaano man kahirap ang pamamaraan, laging may araw na madadaanan mo ito. Gaano man kahirap ang isang pamamaraan, laging may araw na sanay ka, gayunpaman, kung ito ay isang psikolohikal na bagay, walang paraan upang humingi ng payo. Sa katunayan, gaano man kahusay ang isang guro o kahit isang doktor, maaari lamang silang magbigay ng gabay kapag nilulutas ang iyong mga psikolohikal na problema. Sa makatuwid, sa huli, kailangan pa rin niyang umasa sa iyong sariling kakayahan upang makamit ang kaginhawaan sa sarili. Dito ang kahirapan. Kung umaasa ka sa sarili mong mga bagay, paano ka tuturuan ng iba? Sa makatuwid, ang pinakaangkop na paraan ay brainwashing. Ngunit ito rin ay isang malaking teknikal na trabaho, napakahirap, napakahirap. Para dito, nangangailangan ng banayad na proseso at mahabang panahon, syempre, ang paghuhugas ng utak ay maaaring maging tapat sa mga tao, ngunit sa kabaligtaran, maaari rin itong maging hindi tapat sa mga tao. Ang pinakamahalaga sa mga ito ay kung sino ang mag-utak sa mga taong ito. Sa madaling salita, kung si Hyejin ay Han Sanchen, kung gayon ang taong responsable sa paghuhugas ng utak ay dapat ang taong pinakapinagkakatiwalaan ni Han Sanchen. Ngayong pinanagutan na ni Han Sanchen ang sarili, sapat na. Para ipakita na halos umabot na sa panibagong taas ang tiwala ni Han Sanchen sa kanya. Paanong hindi magpapanik si Hyejin? Masyadong matapang si Hyejin para gawin ang ganoong gawain. Naniniwala ang mga nasasakupan ko na dapat gawin ito ng pinakamalapit sa pinuno ng alyansa gaya ng kapatid mo, nagmadaling lumuhad si Hyejin at sinabing. Mahinang ngumiti si Han Sanchen, tingnan mo, ang ibig sabihin ng sinabi mo ay hindi nakita kapatid. Gusto ba ni Hyejin na maging kapatid ni Han Sanchen? Siyempre ginagawa ko, kahit nasa pinakamaligaw kong panaginip. Iyon ay isang pinakamataas na karangalan. Pero anong klaseng tao si Han Sanchen? Hindi ako maglakas loob na sabihin na siya ay isang ganap na master sa 10,000 tao, ngunit hindi bababa sa siya ay isang sikat na tao sa mundo na nangingibabaw sa isang lugar at makapangyarihan sa buong mundo. Paano ako matatawag na kapatid sa ganyang tao? Siya ay hindi karapat-dapat at walang mga kwalifikasyon. Siyempre gusto kitang maging kapatid, pero ano? Ngumiti ng mahina si Han Sanchen, tumayo at naglakad ng ilang hakbang sa harap ni Hyejin, marahan siyang tinulungang tumayo. Hyejin, nalilito ka talaga. What is a brother? Those who can enjoy happiness together are not necessarily brothers. Those who can end hardships together are brothers. Between you and me, a battle in Yetian City is almost a lifelong friendship. I want to ask you, is this not brother, what is it? Nakangiting sabi ni Han Sanchen.
Ito ang kaloob-looban ni Han Sanchen, sa kanyang puso, kinikilala niya si Hyejin bilang kanyang mabuting kapatid, kung hindi, hindi niya maibibigay ang ganoong mahalagang gawain kay Hyejin. Una, matalino si Hyejin, medyo mahinahon ang ugali at personalidad, sa huli, siya ay mapagkakatiwalaan, sa makatuwid, napakagaan ng loob ni Han Sanchen na ipagkatiwala sa kanya ang ganoong mahalagang gawain. Pero, hindi pa rin tinanggap ni Hyejin, napayuko siya, at saglit na hindi alam ang sasabihin. Between you and me, if you have anything to say, speak it outright, you don't have to hide it, it's a no-brainer. Pagkarinig nito ay nagninig si Hyejin at sinabing, hindi malinis ang background ng aking nasasakupan, total alam mo naman na isa lang akong kapitan ng hukbong kalaban, kung gagamitin mo ako para mang-aral sa kalaban, kahit nandito tayo lahat ay naniniwala sa akin, ngunit paano ang mga bagong recruit? Para sa kanila, kahit na wala silang sinasabi sa kanilang mga labi, mararamdaman nila sa kanilang mga puso na ako, isang talunang general at isang taong sumuko sa kalaban, ay kontrolin sila, sila ay medyo hindi kumbinsido sa kanilang mga puso, napayuko si Hyejin at sinabing. Ito ay isang katotohanan, at least kahit para sa sarili niya, hindi niya maiwasang mag-isip ng sobra, ano ang ibig mong sabihin, Han Sanchen? I surrendered to you, but you hired someone who is also a traitor to lead US, hindi ako siniseryoso nito, o sadyang pinapahiya mo ako bilang isang katulad na tao. Hindi ba ito nagpapahid lang ng asin sa sugat? Ngumiti si Han Sanchen at tinapik si Hyejin sa balikat, bakit kailangan mong mag-alala ng husto sa iyong kapanganakan? Minsan ang mga tao ay walang pagpipilian, kaya hindi maiiwasang gumawa sila ng ilang mga maling pagpili. Pero hindi ibig sabihin nito na hindi na siya makakabalik sa buhay niya. We still have to give these people a chance. Katulad ng mga bagong tropa na pinili kong i-recruit, dahil ba sa mga miyembro sila ng isang sikat na tindahan ay karapat-dapat silang mamatay at hindi na dapat muling magkatawang tao. Tumayo din si Ivory, sinabi ng Buddha na ibinaba niya ang patalim ng butcher at naging Buddha kaagad, parang hinihikayat nito ang mga tao na gumawa ng mabuti, ngunit sa totoo lang, hindi. Ba't sinasabi nito sa mundo na lahat ay nagkakamali at itinutuwid sila? Kung ano ang nagawa mo sa nakaraan ay nasa nakaraan, at hindi na ito mababago sa nakaraan, gayunpaman, kung ano ang gagawin mo sa hinaharap at kung paano mo ito gagawin ay nasa sarili mong mga kamay ang lahat, sa makatuwid, ang pagpili sa huli ay nasa iyong sariling mga kamay. Ang kinabukasan ay ang pinakamahalagang bagay. Tumayo din si Shangguan Qingyi sa oras na ito, bagamat ang mga bagay na ito ay iyong panloob na mga gawain, hindi maginhawa para sa amin na mga tagalabas na makialam, gayunpaman, pagkatapos ng lahat, pinili naming maging kaalyado, kaya gusto pa rin naming magsabi ng ilang salita. Sang-ayon din ako sa sinabi ni Mr. Han at Suyingxia, hindi tayo dapat makulong sa nakaraang mundo at hindi makalabas, kung ganoon, ang masasamang tao ay palaging magiging masasamang tao, at ang mabubuting tao ay palaging nakulong sa isang kakon dahil hindi sila maaaring magkamali, kung gayon, ano kaya ang magiging mundong ito? Sa ganitong paraan, natatakot ako, sa kalaunan ay magiging masama ang lahat. Kaya, gaano man mali ang isang bagay, ang mga tao ay may pagpipilian. Nang marinig ang mga salita ni Shangguan Qingyan, tumangala si Hyejin at nakita si Joyong at ang iba pa ay hindi maiwasang tumago sa mga oras na ito, at ang malaking bato sa kanyang puso ay nahulog ng husto. Sa kasong ito, kung si Hyejin ay nasa isang pagkapatas, ibig sabihin ay walang alam si Hyejin, pagkatapos magsalita ni Hyejin, lumuhad siya sa lupa at sumaludo kay Han Sanchen, at sinabing, aking subordinate Hyejin, mangyaring sundin ang utos ng pinuno ng alyansa. Well done, this is my good subordinate, this is my good brother, si Hyejin ay sumusunod sa utos. Andito na ang subordinate ko. Mula ngayon, opisyal ka ng magiging commander-in-chief ng bagong hukbong ito, mamaya, tuturuan kita ng kakaibang secret techniques, twofold ang mission mo. Ibigay mo rin sa akin ang iyong mga tagubilin, pinuno ng alyansa. First, since it is our army, loyalty is inevitable, the team belongs to you, and their experiences are similar to yours. I think you should know how to deal with their concerns. Naiintindihan ko, sabi ni Hyejin. Ngayon ay kalahating karanasan na siya, kaya natural,
alam niya kung paano magsabi ng maraming bagay. Pangalawa, bagamat ang hukbong ito ay dating hukbo ng ibang tao, o maging ang ating kalaban, ngayong naging atin na ito, dapat nating buong tatag na buuin sila. Gaya nga ng kasabihan, huwag gumamit ng mga nagdududa at huwag magduda sa mga tao kapag ginamit mo sila, kapag ginamit natin sila, dapat tayong magtiwala sa kanila, pagkatapos, natural na bubuuan natin sila sa isang lubos na puwersang epektibo sa pakikipaglaban. Naiintindihan ko, sabi ni Hyjin. Now, I have an alliance of mysterious people, they are a combination of unparalleled people, they can attack and defend, they are all round. I have the Golden Cavalry Regiment para tulungan akong sumakay sa kalaban at magmarcha pasulong ng buong tapang. Ngayon, kulang ako ng defensive unit. Ang puwersang ito ay hindi kinakailangan upang mapaglabanan ang mga nakakasakit na labanan, ngunit ito ay kinakailangan upang may pagtanggol ang lungsod. Napaisip si Han Sanchen, ang isa ay talagang kulang ang mga ganoong tao sa militar upang makumplito ang pagpapahusay ng isang hukbo, ang pangalawa ay ang kasalukuyang sitwasyon ay talagang kulang ng isang nagtatanggol na tagapagtanggol ng lungsod, ang pangatlo ay ang mga taong ito ay orihinal na lahat sila ay mula sa mga sikat na tindahan, at ang mga sikat na tindahan ay hindi kailanman nagkusa na umatake, palagi nilang itinuturing ang pagprotekta sa tindahan bilang responsibilidad ng lahat. Sa makatuwid, sila rin ay likas na nagtatanggol, pagkatapos pagsamahin ang nakaraang 2 puntos, kung paano bumuo ng hukbo na ito ay talagang handa na upang lumabas, naiintindihan ng aking mga nasasakupan, at mangyaring makatiyak, pinuno, gagawin ni Hyjin ang kanyang makakaya upang gawin silang isang hukbo ng mga Bar Isles na bakal, kahit sino pa ang kabilang partido, kahit anong uri ng pag-atake ang gawin ng kabilang partido, hanggat narito tayo, ang kalaban ay hindi man lang mag-isip na gumawa ng hakbang pasulong. Okay, Hyjin, I remember your words, I also look forward to this day coming soon, I believe that the Lord of Luo City also waiting for this day to come, gayunpaman, bago gawin ito, may mahalagang kailangan mong gawin. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!